Okay, so pwede bang maging bookkeeper ang isang Filipino mom na walang experience, walang CPA license, walang accounting degree, wala kahit anong formal na background sa finance? Short answer, oo, kaya. At alam ko yun kasi ako yung isa sa mga doon. Magandang araw sa inyong lahat. I'm Karen and I run a bookkeeping and accounting agency serving local at international clients from US, UK, and New Zealand. I lead a team of 9 people at nagsimula ako bilang isang corporate employee na naghahanap lamang ng side hustle noon dahil baon ako sa utang. And yes, accounting graduate po ako pero wala po akong CPA na title but no experience and connection in work from home world. Isang mom lang na ayaw umalis ng bansa, ayaw palampasin yung paglaki ng mga anak pero gustong kumita ng dolyar mula sa bahay. So kung nanonood ka ngayon at naiisip mo yung tanong na kaya ko kaya, ang video na ito ay para sa iyo. So pag-uusapan natin kung ano talaga yung kailangan mo para makapagsimula ka bilang bookkeeper kahit wala ka pang experience ngayon. Section 1. Ano ba talaga yung pagkakamali ng karamihan? Una sa lahat, gusto kong i-address yung isang bagay na sa tingin ko pinakamalaking hadlang sa mga gustong mag-start. So maraming aspiring bookkeepers ang naghihintay. Yes, naghihintay sila na matapos ang bawat course, naghihintay ng QuickBooks certification, naghihintay sila na maging confident muna sila bago sila mag-apply. Sabi nila kapag ready na ako, tsaka na lang. Pero ito yung totoo. Hindi ka magiging ready bago ka mag-start. Ang experience ang magre-ready sa'yo na maging confident ka. Kasi confidence comes from execution at hindi sa preparation lamang. Ito mismo yung mistakes ko noon. Naghintay din ako. At nung nabasa ko yung mga job description, alam mo ang una kong ginawa, nag-inventory ako ng mga skills na meron na ako. So nilista ko lahat. Tiningnan ko kung ano pa yung mga kulang. At saka ko na lang sila pinag-aralan na kailangan ko pa. So hindi lahat kailangan mong malaman bago ka magsimula. Kailangan mo lang ng sapat para makapag-start ka ng una mong client. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, section number 2 is ano yung tatlong bagay na kailangan mo para sa una mong client. So, meron akong tinatawag na ABC framework. Tatlo lang ang kailangan mo para makapag-start ka ng unang bookkeeping clients mo. Una, ang A ay access sa accounting software client. QBO or Zero, yun yung pinaka-common. May mga free trial sila, may mga YouTube tutorial na pwede mong matutunan yan kahit wala ka pang background. Or you can also watch my learning in QuickBooks in 30 days na course playlist dito sa YouTube. Pangalawa, ang bank statement. Ito yung pangunahing dokumento na hahanapin mo sa bawat kliyente. Dito nanggagaling yung lahat ng transaction nila na ika-categorize mo at i-reconcile. Ang pangatlo, ang C ay credit card statement. Para makompleto mo ang expense transaction ng financial ng client. A, B, C. Yun lang with just 3, you can start serving a client. Sapat na para makapagsimula ka. Kaya huwag kang mag-wait na meron kang ng lahat bago ka mag-move. Simplify first, get the basic right, tapos palawakin mo habang tumatagal. Section 3. 6 na traits na magdadala sa'yo sa una mong kliyente. Ngayon, pag-uusapan natin yung ng mas malalim na bagay kasi bukod sa technical knowledge, may mga traits na talagang kailangan mo na meron ka bilang isang bookkeeper. At ito yung mga bagay na hindi matuturo ng kahit anong course. Una, sipag mag-research at mag-inventory ng sarili mo. Nung nagsisimula pa lamang ako, wala akong budget para sa mga courses. Ang ginawa ko, pumunta ako sa mga free communities katulad ng FH Moms, Accounting People, The Shepherd, at The Freelance Movement Tribe. At ang ginawa ko, in-exhaust ko lahat ng libre. Nagpunta rin ako sa YouTube, sa Google, lahat yun. Pero bago mo hanapin ang mga resources sa labas, kailangan mo munang makilala iyong sarili. So maglista ka ng lahat ng mga bagay na magaling ka. Kahit parang hindi related sa bookkeeping, ilagay mo. So maayos ka ba mag-organize? So malapit ka ba sa mga numbers? Magaling ka ba makipag-usap sa tao? Lahat yan isulat mo. Tapos tingnan mo yung mga job description ng bookkeeper online. So i-match mo ngayon yung sarili mo, kung anong
anong meron ka, ano yung kulang, at yung mga kulang, ang gawin mo, bigyan mo lang ang sarili mo ng 30 days para aralin yun. In 30 minutes a day, manood ka, magbasa, mag-practice. Kaya mo yan. So, pangalawa, huwag kang matakot sa communication. Ito yung isa sa mga bagay na pinaka-underestimate ng maraming baguhan sa bookkeeping. Lalo na kung remote ka na nagtatrabaho, ang communication ang bumubuo sa tiwala ng iyong kliyente. Hindi ka nila nakikita, hindi ka nila mapupuntahan sa desk mo para tingnan kung nagtatrabaho ka ba. Ang nararamdaman nila is ikaw ba ay responsive, kung ikaw ay malinaw mag-explain, kung proactive ka ba sa pagbibigay ng updates. Natutunan ko to in a hard way. Natutunan ko na ang pagtahimik ay nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng delayed communication, at delayed ang tiwala. Kaya kahit simple lang yung pag-update mo sa kanila ng palagi sa iyong mga kliyente, mas na-appreciate nila yun. And then, transparency is not an optional. Ito ay strategic. Pangatlo, treat every prospect as premium. Dati pag nag-a-apply ako, ang ginagawa ko, ang cover letter ko ay pinapersonalize ko bawat kliyente. So, binabasa ko ang kanilang website, tinitingnan ko ang kanilang vision, hinahanap ko kung ano yung problema nila na kaya kong solusyonan. Hindi ito templated, personalize yung ginagawa ko. So, babasahin mo ba yung isang cover letter ko ang nakalagay, "Hi, I am interested in your job post." Or mas papansinin mo yung nagsasabi na, "Hi Luis, nabasa ko yung tungkol sa iyong Shopify store at gusto ko sanang tulungan kang i-organize ang iyong financial record para mas malinaw ang iyong cash flow." Yun yung pagkakaiba. Serve from a place of help at hindi from a place of desperation. Ikaapat, learning by doing ang pinaka-epektibong paraan. Oo, mag-aral ka, pero huwag kang mag-aral na walang hanggan. Bago ka kumilos, nung nagsisimula pa lamang ako, kumukuha ako ng mga kliyente kahit medyo mababa yung offer nila. Kasi gusto kong matuto yung actual na software. Hindi lang theoretical ko alam yung ginagawa ko. Nagkaroon ako doon ng real application. So, growth happens in execution, hindi lang preparation lang. Kaya mag-start ka na, tapos palawakin mo yung knowledge mo habang nagtatrabaho ka. So, ikalima is kilala mo ang sarili mo as a business owner, hindi lang basta empleyado. So, ito yung mind shift na talagang nagpabago ng lahat para sa akin. Pag nag-freelance ka kasi, wala nang boss na nagbibigay sa'yo ng task. Ikaw na yung magde-decide kung kailan ka magtatrabaho, kung sino yung kliyenteng tatanggapin mo, kung magkano yung katumbas ng iyong trabaho. Ito ay isang business relationship sa pagitan ninyo at ng kliyente mo. Hindi siya employment At pag tinanggap mo yun, nagbabago yung confidence mo, nagbabago yung presyo mo, at nagbabago yung kalidad ng mga kliyenteng kinoconnect mo. Ika-anim, ang faith at mindset ay hindi hinihiwalay sa business. So, maganda pag may CPA ka sa pangalan mo. Maganda pag marami kang certification. Pero nakita ko na maraming napaka-skilled na bookkeeper ang hindi kumikita kasi takot silang mag-show up. Takot silang makipag-usap sa mga kliyente, takot silang mag-price ng tama. Skills open doors, pero ang belief ang nagpapanatili sa iyo doon. Meron akong mga season na nararamdaman ko na unqualified ako, na para bang hindi ko kaya yung gagawin. At sa bawat ganong season, ang pananampalataya ang nagbibigay sa akin ng tapang para ituloy. Hindi ito side topic, para sa akin, ito yung foundational. Section 4, totoo ba na yung learning in dollars na part? So, okay, i-address na natin yung tanong na nandun sa title ng video na ito. Totoo yun na yung earn in dollars na part? Yes. Sa loob po ng 4 na taon bilang isang freelance bookkeeper, nakapag-generate po ako ng revenue na 8.4 million pesos. At hindi yan nangyari dahil may special akong background na. Nangyari yan kasi nag-start ako kahit hindi pa ako handa. Natuto ako habang ginagawa ko at pinalago ko ang aking business ng paisa-isang kliyente. Ngayon, nanggagaling ang aking income sa retainers bookkeeping, client na local at international, e-commerce bookkeeping para sa mga Amazon at Shopify sellers, catch-up and clean-up projects, restructuring ng accounting, one-on-one coaching calls, at mentorship. Pero, hindi lahat yon overnight success. Nagsimula ako sa iisang kliyente. Sa bawat kliyenteng nakukuha ko, nagiging mas confident ako
at mas magaling at nagiging mas mahal ang rate. Yun ang truth na gusto kong marinig nyo. Hindi ito get rich quick na ang bookkeeping. It's a skill-based career na magbibigay sa iyo ng sustainable at scalable na income mula sa bahay kasama ang iyong mga anak nang hindi mo na kailangan umalis ng bansa. So, kung tinatanong mo pa rin ang sarili mo ngayon na kung kaya ko ba talaga ito, gusto ko siyang sagutin para sa iyo. Oo, kaya mo. Basta may sipag ka at handa kang mag-inventory ng sarili mo at willing kang mag-start kahit hindi perpekto ang lahat. Hindi ko to sinasabi para magpabango sa iyo Sinasabi ko to kasi yun yung nangyari sa akin. At ito ang nangyayari sa mga taong tinutulungan ko na mag-start din. Kung gusto mo ng step-by-step na guide kung paano ka makakahanap ng una mong kliyente, kung paano ka magpuposition bilang bookkeeper kahit beginner ka pa lamang, mag-subscribe ka na sa channel na to at i-click mo yung notification bell. At kung may mga tanong ka, i-comment mo dito sa baba. Personal akong sasagot. Sabi nga nila, pag wala daw tinatanong, dalawang ibig sabihin lang yun. Una is wala kang natutunan sa video na ito. Pangalawa, solve ka na sa lahat ng sinabi ko. Sana mas marami yung pangalawa. So, salamat sa panonood. Kita tayo sa next video.